Karanasan naman po ito ng aking tatay na lagi niyang kinukwento sa amin noon. Magandang araw o gabi mga kaibigan. Ako nga pala si Jeffrey at muli ay magbabahagi ng mga kwentong nakakatakot na ayon sa tunay na pangyayari. Binata pa ang aking tatay nang mangyari ito. Ang kanyang edad, 25 anyos. Buong araw sila noon na nag-araro sa bukid. Pagsapit ng dapit hapon, inutusan si Papa ni Lolo na pakainin na ang kalabaw sa pastulan bago iuwi kasi gutom na ito at kaagad din namang tumalima ang tatay ko. At siya nga pala, kung hindi niyo na itatanong, ang kalabaw na ito sir ay bigay lang sa papa ko ng isang matandang kanyang tinulungan dati. So ayun na nga po, pinastol na ni Papa ang kalabaw. Sabi ng lolo ko, o magdala ka ng asinak, ipadila mo muna sa kalabaw bago pakainin para ganado. Sige po tay, akin na. Dinala ni Papa ang isang maliit na supot ng asin dahil meron ding mga puno ng mangga na maraming bunga sa pagpapastulan niya ng kalabaw. Yung puno na yun ay native na mangga at kahit sino ay pwedeng kumuha roon kasi wala naman pong may-ari at isa pa, sobrang asim din naman yon. Kung baga Sir Alex, hindi pinapansin ang ganong klase na mangga. At yun na nga po, habang naghihintay na mabusog ang kalabaw, yung sa pinasako ay ginawa munang duyan ni Papa sa ilalim ng puno ng langka at dooy humiga habang kumakain ng bunga. Maya-maya pa, sa pagod ay nakaidlip ang aking papa. Hindi niya namalayan sir na ilang oras na siyang nakatulog doon. Kung hindi pa ginising ng kalabaw sa pamamagitan ng pagdila sa mukha, hindi pa magigising ang aking itay. Ay gabi na pala, napasarap ang tulog ko ah. Tara na ma. Ang kalabaw na yun Sir Alex, parang may utak din dahil nakakaintindi. Kilala niya ang kanyang amo at alam din na uuwi na sila. Parang ang nangyari daw po noon pagkukwento ni Papa. Hinayaan lang siya na makatulog o makapagpahinga sa duyan bago ginising ng kalabaw. So sumakay na si Papa noon pagkatapos ay dali-daling binaybay ang makipot na daan papuntang kalsada dahil nakaramdam na rin siya ng pagkagutom. Hindi naman siya hinanap nila lolo bunsod nang alam ng mga ito na nakatulog na naman ang itay ko sa duyan. Nangyayari rin kasi talaga yon Sir Alex. Lalo na kapag galing sila sa maghapong trabaho sa bukid. Ang pastola na yon ay medyo distansya mula sa bahay nila Papa. Kung susumahin, mga mahigit 10 minuto rin ang lakaran, maliban na lang kung papatakbuhin ang kalabaw. So habang binabagtas ang madilim at napakatahimik na lugar, pagkalagpas sa may kawayanan, may namataan si Papa na matandang babae sa unahan naglalakad pasalubong sa kanila. Isang kuba, nakaitim ng damit at nakayukong naglalakad ng dahan-dahan. Noong medyo malapit na ito sa kanila, bigla na lang tumigil ang kalabaw tapos tumitig sa kinaroroonan ng matanda. Shh! Tara ma! Nagtaka naman si Papa dahil unang beses mangyari na nagkaganon ang kanilang kalabaw. Hindi niya mawari kung ano ang dahilan nun kasi nga wala naman siyang alam sa ganoong reaksyon ng hayop. Kahit ano ang pagpapalakad na ginawa niya rito, hindi talaga umuusad bagkus ay dahan-dahan na umatras at para bang nakakita ng kung anong kinatatakutan nito. At nung pinalo na ni Papa ng tali, imbis na tatakbo ay bigla na lang lumuhod ang hayop kung kaya bumaba na lang din si Papa. Ano bang nangyari sa iyong kalabaw ka? Nung nasa malapit na talaga ang matandang kuba, bigla na lang tumayo ang kalabaw at kumaripas ng takbo. Buti na lang at nasabit ang tali sa mga putol na puno ng kawayan kung kaya hindi ito nakalayo at dun lang nagtago sa likod ng mga puno. Pumunot naman ang noo ni Papa. Napaisip kung ano ang meron sa matanda kasi takot talaga ang kalabaw sa kanya. Nasabi pa nga niya noon, baka napagkamalan lang ng kalabaw na kung ano yung tao kasi nga, kuba ito.
At nung nasa tapat na ni Papa, binati niya ito Sir Alex pero hindi sumagot. Nang minsang inangat ng bahagya ng kuba ang kanyang ulo, nasilay ni Papa ang mapupulang mata nito na animoy nagdurugo tapos naglalaway pa. Hingal din na akala mo taong nahihirapang huminga. So nagulat siya nun Sir Alex kung kaya napaatras ang tatay ko sabay hawak ng kanyang itak sa tagiliran. Hindi niya naman po binunot pero inilipat niya mula sa kanan pakaliwa. Naging alerto pagkat alam niyang may hindi tama sa taong nasa kanyang harapan. Napapaisip na siya noon na isa itong aswang buhat ng kakaiba ang hitsura ng matanda. Hindi niya ito kilala at wala rin naman po silang malapit na kapitbahay doon. Nang mga sandaling yon ay kung ano-ano na ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang nakakatakot pa Sir Alex, mayroon itong bitbit na parang lamang loob ng hayop at binitbit lang talaga na hindi man lang sinilid sa supot. Hindi naman po natakot ang tatay ko bagkus ay lakas loob niya itong tinanong. Anong nangyari sa iyo Lola? Bakit ganyan ang mukha mo? Puminto saglit ang matanda, yumuko at umatras ng bahagya Sir Alex tapos sumagot na dadaan lang daw siya sa boses na nakakapangilabot at kapansin-pansin na panaytingin ito sa itak at bulsa ni Papa. Pagkatapos nun ay dumiretso lang naman ito, payukong naglakad lumihis ng daan na paminsan-minsan ding pasimpleng lumilingon kay Papa. So, kinuha na ng aking tatay ang kalabaw. Nang lingunin niya ang matanda, nakakapagtakang bigla na lang po itong naglaho Sir Alex na dapat sanay matatanaw niya pa yun kasi nga tuwid lang naman ang daanan doon. So si Papa naman, dali-dali nang sumakay sa kalabaw at pinalakad ito. Sumunod nun ang paghuni ng agresibong wakwak Sir Alex di kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan. Kaya sa puntong yon walang kung ano-ano. Kahit hindi niya pinalo ang kalabaw, kumaripas ito ng takbo ng kusa at tumigil lang nung malapit na sa bahay nila Papa. Pati yung lolo at lola ko pala nun, narinig ang malakas na paghuni ng aswang at ayon sa kanila, yun na mismo, yung nakasalubong ni Papa. Naging palaisipan sa kanila kung sino ang matanda na yon, taga saan, at saan galing yung kanyang bitbit na parang lamang loob ng hayop. Sa mga sumunod na araw, pumutok ang balita sa rantyohan na may pinatay di umano na mga kambing doon. Winakwak ang mga tiyan at lamang loob lang ang kinuha na paniwala nila. Aswang ang may kagagawan. Ang tanong, konektado kaya sa aswang na nakasalubong ni Papa sa daan? Ang sagot, malamang sa malamang ay oo sapagkat tugmang-tugma sa petsa yung pangyayari sa rantyohan. Sa madaling sabi Sir Alex, hindi talaga si Papa ang pakay nung aswang na yon kundi literal na napadaan lang sa lugar. At ayon kay Lolo, malamang sa malamang kaya hindi nilapitan ang tatay ko ay dahil natakot sa itak na nasa kanyang tagiliran at sa asin na nasa bulsa. Yun daw malamang ang dahilan kung bakit nag-aalangan ang aswang. Dahil sa karanasan na yun, napatunayan ng aking tatay Sir na ang mga hayop ay nakakaramdam din talaga ng mga bagay na kahit siyensya ay walang malinaw na kapaliwanagan. Mga bagay na hindi ordinaryo, ngunit umiiral. Hindi lang nagtatapos doon Sir Alex dahil may isa pang nakakatakot na karanasan ng aking tatay noon. Minsan isang hapon takip silim na, naglalakad si Papa sa tabi ng sapang halos wala ng agos ng tubig. Nanguha ng mga tambo at tangkay ng gabi para gawing ulam. Sa ilang minutong paglalakad, may namataan siyang malaking bayawak galing sa ibabaw. Naglalakad ng dahan-dahan pababa ng sapa at nagtago sa mga talahiban sa gilid doon.
Ang mga bayawak, sir, masarap gawing ulam kung kaya dali-daling hinanap ni Papa. Tinusok-tusok ang mga butas sa gilid ng sapa pati na sa mga malalaking bato sa pag-aakalang nandun lang sa ilalim nagtatago. Maya-maya ay naisip niya na baka may butas na malalim at sumuot na ang bayawak dun kaya hahayaan na lang niya sana. Pero habang papabalik, may namataan siyang mga bahid ng dugo sa mga dahon ng halaman kung kaya kanya itong sinundan. Ilang sandali lang, bumungad sa mga mata niya, sir, ang isang matandang lalaki na mimilipit sa sakit, walang damit. May sugat sa ulo, sa mukha, sa kamay at paa, palatandaan na ginapos. Naawa si Papa, bunsod nang sa tansya niya. Nasa 60 pataas na ang edad nito. Yung mga mata ng matanda, pulang-pula na akala mo nagdurugo. Nilapitan ni Papa at tinulungan. Anong nangyari sa Lo? Nung una ay hindi sumasagot yung tao at parang natakot pa sa aking ama. Pero sa pagpapatuloy ng pagtatanong niya, di nagtagal ay nagsalita rin ito at sinabing pinaghahampas daw siya ng mga kabataan. Tapos ginapos pa. Buti na lang at nakawala dahil kung hindi malamang sa malamang papatayin daw siya ng mga yon. Ha? Sinong kabataan ang tinutukoy mo, Lolo? At bakit? Ano pala ang ginawa niyo? Hindi na sumagot ang matanda, Sir Alex, bagkus ay pinikit nito ang kanyang mga mata at inilapag ang ulo sa lupa. Sa puntong yon, humingi na ng saklolo ang ama ko. Binihisa nila ang matanda, pinakain at dinala sa barangay. Doon ay nakilala nila ito sa pangalang Lolo Ikoy. Tinatanong ito ng mga taga-barangay kung sino ang gumawa nun sa kanya para sana makulong ang mga ito o kaya'y mahainan man lang ng reklamo. Kaso, ang sagot lang ng matanda, hayaan na lang dahil buhay pa naman daw siya. Ang importante, makakauwi sa kanila. Nang tanungin naman kung taga saan, nalaman nilang taga kabilang baryo ito, malayong malayo sa lugar nila Papa. Napadpad lang daw siya sa lugar na yon buhat nang merong pinuntahan na hindi niya naman idinetalye kung sino at ano ang pangalan. Napagkamalan pa nga itong may diferensya sa pag-iisip dahil sa may mga tanong nun na hindi sinasagot ng tama. Ngunit sa huli, Sir Alex, nagdesisyon na lang ang mga taga-barangay noon na ihatid si Lolo sa lugar nito sa kabilang baryo. Pero bago yun ay nagpasalamat ang matanda sa kanila at nangakong babalik para bigyan si Papa ng kaunting gantimpala sa kabutihang ginawa nito. Ay nako, hindi na po, Lolo. Ang importante okay na kayo. Tumahimik lang si Lolo Ikoy pagkatapos ay ngumiti sa Papa ko. Makaraan ng ilang araw nun, Sir Alex, may umugong na balita sa kabilang purok na mayroon umanong nahuling malaking bayawak doon ang mga kabataan. Kakaiba sa normal na bayawak dahil pulang-pula umano ang mga mata at sobrang laki. Inabol nila at pinaghahampas hanggang sa tuluyan ngang mahuli. Kinagabihan ay ginapos nila ito gawa ng sa laki ng bayawak. Maaaring makapaminsala ito ng kanilang mga alagang hayop tulad ng manok at mga kambing. Ngunit kinabukasan, nakaalpas daw ito, Sir Alex, at naglaho. Sinubukan pa nilang hanapin kaso hindi na natagpuan. Sa umugong na balitang yon, napaisip naman sina Papa sa mga naging pahayag nung kabataan. Paano kasi tugmang-tugma sa bayawak na kanyang namataan sa may sapa na bigla na lang din naglaho at hindi na matagpuan. At sa kadahilanang may binanggit na mga katagang ginapos, pumasok sa isip nila Papa na baka ang bayawak at ang tao ay iisa. O ibig pong sabihin, Sir, maaaring si Lolo Ikoy at yung bayawak na bigla na lang naglaho sa sapa ay iisa. Kung mapapansin nyo kasi, Sir, tumugma ang mga sugat ng matanda sa mga pahayag ng kabataan, di ba? At isa pa, ayaw sabihin ni Lolo Ikoy kung sino ang gumapos sa kanya kaya naman
Paniwala talaga nila Papa noon, si Lolo Ikoy at ang bayawak ay iisa. Maaaring aswang daw ang matandang yon na may kakayahang mag-anyong bayawak. Ganun pa man, kung ano man talaga ang pakay niya bakit nakarating sa lugar nila Papa, siguro ay hindi naman para maminsala kasi nga wala naman pong may mga na biktima ng aswang sa lugar na yon at may pinatay na mga hayop. Siguro'y napagtripan lang talaga si Lolo Ikoy noon kasi nga kakaiba ang kanyang pagkabayawak kung siya man yon. Matapos noon Sir Alex, makaraan ng ilang buwan, nagulat na lang si Papa at sina Lolo dahil may nagpunta sa kanila na 2 taong may hila-hila na isang kalabaw. Wala nang maraming salita basta pinabibigay daw ito sa tatay ko galing kay Lolo Ikoy. So syempre tinanggap na lang din nila Papa dahil iniwan na lang ng 2 tao roon sa bakuran ng bahay nila. Ang ginawa na lang nila Papa, nagpasalamat sa 2 naghatid. Maliit pa ito ng binigay Sir Alex, yung natinatawag sa amin. Pinalaki nila Papa hanggang sa naging katuwang nila Lolo sa mga gawaing bukid. Matapos nun, sabi naman ng aking lolo, kaya raw siguro hindi na nagpakita ang matandang si Lolo Ikoy kay Papa ay dahil baka natunugan na nito na alam na nila Papa ang tungkol sa pagkatao niya. Sa huling bahagi ng kwento Sir Alex, kung totoo mang aswang si Lolo Ikoy, sabi nila Papa, paniguradong mabuting uri na aswang sapagkat marunong itong tumupad sa mga salitang binitawan. At yun na po ang kwento ko para sa araw na ito, Sir Alex. May ibabahagi pa po tayo pero sa susunod na lang ang iba. Hanggang sa muli, Jeffrey ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.